nitong pagkakataon po ay inuulit namin sa inyo, ginagamit po para sagutin ang ilan sa mga impormasyon tungkol sa Iglesia ni Cristo na nakararating po sa Biblia. Kaya sa pagkakataong ito naman, kapatid na Reyno, ay ipaglingkod naman po natin sa mga sumusubaybay po sa palatuntunan ito ngayon ang tungkol po sa tuwa ng Iglesia ni Cristo na pag-aabuloy o paghahandog. Itinatanong po nila, kapatid na Reyno, na tayo daw po ay obligadong magbigay, magkaloob o maghandog ng 10% ng ating sweldo o sweldo ng isang kaanib. Ito po kaya'y totoo? Maganda niyan, kapatid Adan at mga mahal na sumusubaybay sa amin, yung pagtalakay sa nakaraan, ukol sa paksang yan, ang atin pong subaybayan. Narito po. Wala pong doktrina sa Iglesia ni Cristo na tinatakdaan o inuobliga ang aming mga kapatid na 10% ng kanilang sweldo ay dapat pong ibigay o iabuloy. Para po sa inyong kaalaman, ang paghahandog po ng 10% o ikapo ng kinita ay ipinatupad po ng Panginoon Diyos sa matandang Israel lamang. Kagaya po ng ating mababasa dito po sa Malakias, sa 3:10 at 4:4, pakinggan po natin. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatwidbagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Ang pagbibigay po ng ikapo ay para lamang po sa buong Israel. Hindi po saklaw nito ang ating panahon o ang panahong Kristiyano. Kaya ang mga reliyon po ngayon na ipinatutupad sa kanilang mga kaanib ang pagbibigay po o pag-aabuloy ng ikapo o 10% ng kanilang kinikita o sweldo ay hindi po nakabatay sa mga aral ng Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kaya mga kaibigan, sa loob po ng Iglesia ni Cristo ay hindi po ganito ang paraan ng pag-aabuloy o paghahandog. Ano po ba, kapatid na Leo, ang itinuturo po ng Biblia na paraan ng paghahandog at pag-aabuloy sa panahong Kristiyano? Na dyan po ay saklaw ang ating panahon, na ito po ang ating pinagbabatayan na tinutupad. Sa ikalawang Korinto 9:7 ay ganito po ang nakasulat. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ito po ang tamang paraan ng pag-aabuloy o paghahandog sa panahong Kristiyano. Ayon po kay Apostol Pablo, magbigay ang bawat isa o bawat kaanib po sa bayan ng ating Panginoon Diyos. Ayon po sa ipinasya ng kanyang puso. At dapat po nilang mapansin muna, kapatid na Romel, na lahat po ng nasa bayan ng Panginoon Diyos o lahat po ng kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ang inuutusan po ng Panginoon Diyos na mag-abuloy o maghandog. At ikalawa, hindi po sinabing magbigay ng 10% ang bawat isa, kundi maliwanag po ang utos, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ano po naman ang dapat nating maging damdamin, kapatid na Leo, kapag isinasagawa po natin yung utos ng Diyos na paghahandog at pag-aabuloy? Naroon din po sa talata na ating binasa. Ang sabi po ng Apostol Pablo, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ganito po ang paraan ng pag-aabuloy o paghahandog na isinasagawa po ng Iglesia ni Cristo. Sa makatuwid, mga kaibigan, sa pagtupad po sa utos na ito ng Panginoon Diyos na pag-aabuloy, ay dapat pong isaalang-alang ang mga tuntunin na sinasabi po ng Biblia. Ang bayan po ng Panginoon Diyos, ang siya pong may karapatan na magsagawa nito.
At ang bayan po ng Panginoon Diyos sa ating panahon o sa mga huling araw na ito ay wala pong iba kundi ang Iglesia ni Cristo. Opo. Kailangan po ay pasya ng puso. Hindi tayo dapat na tinatakdaan ng sino man kung magkano ang dapat po nating iabuloy o ang dapat po nating ihandog. Gawin po natin ito na hindi po mabigat sa ating loob, kundi may kasayahan sapagkat yaon po ang nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Sana po, mga sumusubaybay sa amin, naging maliwanag po yung pagtalakay ukol sa ginagawa nating pag-aabuloy at paghahandog. Na ginagawa po natin ito, pasya ng puso natin, Hindi sa pilitan. hindi sa pilitan, na tayo po'y masaya. Yes. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At yan po ang dahilan, mga sumusubaybay sa amin, kung bakit sa kabila po ng hirap ng buhay ngayon. Opo. Hindi lang naman dito sa Pilipinas mahirap ang buhay. Di ba? Opo. Sa iba't ibang panig ng daigdig. Subalit, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, malugod, masayang naghahandog at nag-aabuloy sapagkat ito po ay utos ng Panginoong Diyos nakasulat po sa Biblia. Kapatid na rin, sa pagkakataong ito ay batiin naman po natin ang ating mga kapatid at ang kanilang mga naanyayahan sa labas po ng Pilipinas, sa abroad. Sumusubaybay sila ngayon. Sumusubaybay po sila ngayon. Ano po? Kamusta po kayo, mga kapatid po namin at mga panauhin? Diyan po sa lokal po ng Montclair at sa San Diego, sa California. Sana po ay nakatutulong kami sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. We would also like to extend our greetings and our gratitude to all our brethren and their guests there in Brampton, Eastern Canada, and National City, California. Thank you for tuning in. Kapatid na rin, ang isa pa po sa madalas na itanong sa atin, no? Sa atin po na mga ministro, maging sa mga kaanib kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, ay ang tungkol po sa hindi natin pagkain ng dugo o anumang pagkain na hinaluan ng dugo. Eh kasi kitang-kita nga naman nila. Ang totoo, hindi lang yan dito sa Pilipinas. Ang alam ko, kahit sa ibang bansa, meron din yan eh. Opo. Dito nga lang sa atin talaga, mas madalas. Opo. Ano? Kahit sa kanto-kanto nga eh. Opo. Meron mga inihaw na dugo at dinuguan. Opo. Kaya nagtataka sila kung bakit tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo hindi kumakain ito. Opo. Bakit ito ipinagbabawal? Gayong ito ay ginagawa ng napakaraming mga Pilipino. Baka kasi ang iniisip ng iba, tayo lang ang gumawa ng aral na ito. Opo. Bagong aral po ba ito? Ang mabuti po, mga mahal naming sumusubaybay, panoorin po natin at pakinggan ang pagtalakay po tungkol sa nabanggit na paksa. Narito po. Uusad. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Pagkatapos po ng bahanggunaw ay ibinigay po ng Panginoon Diyos na pagkain sa tao, hindi lamang po ang mga pananim, kundi maging ang mga gumagalaw po sa ibabaw ng lupa. Ang mga isda sa dagat, ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga hayop po sa lupa. Kasabay po nito, mahigpit po na itinagubili ng ating Panginoon Diyos sa tao na ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Baka po sabihin nila, kapatid na Romel, na sa panahon lamang ni Noe, ipinagbawal ng Panginoon Diyos ang pagkain ng dugo. Subalit sa panahong Kristiyano ay hindi na ipinagbawal ng Panginoon Diyos na kainin ng dugo. Kaya nga marami tayong mga kababayan ngayon na kumakain po ng dinuguan.
Kapatid na Leo, nagpapatuloy po ang kabawalang iyon ng Panginoon Diyos hanggang sa panahong Kristiyano. Opo. Saklaw po yung ating panahon. Ang katunayan po niyan, mga kaibigan, ay mababasa pa rin po natin sa Biblia. Dito po sa Aklat ng Gawa 21, ang talata po ay 25, ganito ang nakasulat. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hintil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti at huwag makikiapid. Ang mga tunay na mananampalataya o ang mga kaanib po sa tunay na iglesia ay hindi po kumakain ng dugo. Maging ng mga hayop na binigti o yung mga hayop po na namatay na hindi po lumabas yung dugo. Opo. At ng mga inihandog po sa Diyos-Diyusan, gaya po ng pagkain sa mga piyestang Katoliko o di kaya yung mga iniaalay po ng mga inchik sa altar ng kanilang mga ninuno. Kaya mga kaibigan, ang sino mang kumain po ng dugo o ng dinuguan o kaya ng mga handog sa Diyos-Diyusan at ng mga hayop na binigti ay nagkakasala po sa ating Panginoon Diyos. Kapatid na Romel, ipaglingkod na rin po natin sa ating mga taga-subaybay. Opo. Bakit kaya ipinagbabawal ng Panginoon Diyos sa tao ang pagkain ng dugo? Ang sagot po, kapatid na Leo, mababasa po natin dito po sa Aklat ng Deuteronomio. Sa 12, ang mga talata po ay 22 hanggang 23. Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa ay gayon kakanin. Ang marumi at ang malinis ay kapwang makakainiyaon. Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo, sapagkat ang dugo ay siyang buhay, at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman. Ipinagbawal po ng Panginoon Diyos sa tao na kanin ang dugo, sapagkat gaya po ng narinig nating pahayag sa Biblia, ang dugo ay siyang buhay at hindi po ito para maging pamatid ng uhaw o kaya po ng gutom ng tao. Hindi rin po dapat haluan kahit ng kaunting dugo ang alinmang putahe ng pagkain sapagkat maliwanag po ang bili ng Panginoon Diyos. Huwag mong kakanin ang buhay, yun po ang dugo, na kasama ng laman. Paano po, kapatid na Romel, kung mayroong lumabag sa kabawalang ito ng ating Panginoon Diyos? Opo. Gaano po kalaking kasalanan ng kanilang nagagawa? Meron pong pasya ang Panginoon Diyos sa mga kakain po ng dugo, kapatid na Leo, Opo. na mababasa po natin, mga kaibigan, sa aklat po ng Levitico 17, ang talata po ay 10. Ganito po ang nakasulat, atin pong pakinggan. Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan. Malinaw po ang pasya ng Panginoon Diyos sa mga kakain po ng dugo o ng dinuguan. Ang sino man anyang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan. Kaya mga kaibigan, tandaan po natin, ang mga tao pong kalaban ng Panginoon Diyos ay nakatakda po sa kaparusahan sa apoy sa araw ng paghuhukom. Yan ay mababasa po natin sa Hebreo 10:27. Sa makatwid, kapatid na Romel, ang pagkain ng dugo ay hindi po ikaliligtas ng tao, Opo. kundi ito po ay kanyang ikapapahamak. Opo, tama po sinabi nyo, kapatid na Leo. At dahil po sa ang dugo ay siyang buhay, sa ano po itinalaga ng Panginoon Diyos ang dugo? Kanina po ang binasa natin ay Levitico 17:10. Ngayon po naman, dun pa rin sa aklat ng Levitico, sa talatang 11 po, ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay. Mga kaibigan, ang dugo ay itinalaga po ng Panginoon Diyos na pantubos sa buhay ng taong makasalanan. Kaya sa panahon po noon ng matandang Israel o ng mga Israelita,
ay naghandog po sila ng dugo ng hayop sa dambana, sa ibabaw ng dambana upang maipantubos sa kanila pong mga kasalanan. At nais lamang po nating ipapansin sa ating mga mahal na taga-subaybay Opo. na banal po ang pinag-uukulan sa dugo at hindi po ito ibinigay ng Panginoon Diyos na maging pagkain ng tao. Tama po yung sinabi niyo ngayon, kapatid na Leo. At mga kaibigan, sa panahong Kristiyano ay dugo rin po ang ginamit ng Panginoong Hesus Kristo. Ang kanyang dugo, ang kanyang ipinantubos sa mga taong maliligtas. At yan po ay mapatutunayan natin dito po sa Biblia pa rin, sa Gawa 20:28, dito po naman sa salin ni Ginoong George M. Lamsa, sa pagkakaliwat na po sa Filipino, ganito ang mababasa natin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Itinuro po ni Apostol Pablo kung sino lamang po ang nakinabang sa pagtubos na ginawa ng Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Wala pong iba, mga kaibigan, kundi ang kanyang iglesia o ang iglesia ni Kristo. Sila po ang mga taong napatawad sa kanilang mga kasalanan at nagkaroon po ng karapatan sa tunay na paglilingkod sa Panginoon Diyos. At higit sa lahat, sila po ang may karapatan sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw po ng paghuhukom. Sa mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kapatid na Reyno, ang isa po sa dahilan, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang isa po sa mga dahilan ng ganitong pagsasahimpapawid po namin ay para matulungan po ang mga tao na makapagsuri sa Iglesia ni Cristo. At sa gayon ay maging daan po sa kanilang pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Kapatid na Reyno, ganito po ang itinatanong po ng iba. Bakit kailangan pa daw na magpalit ng relihiyon? Bakit kailangan pang umanib sa Iglesia ni Cristo ang isang tao? Kasi nga, iniisip nila, nagre-relihiyon naman sila. Opo. Meron naman silang relihiyong kinabibilangan. At yung kanilang serbisyo o paglilingkod, ipinatutungkol din naman nila sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya isang malaking palaisipan sa kanila kung bakit kailangan pang lumipat ng relihiyon at umanib, particularly sa Iglesia ni Cristo. Opo. Mabuti, Biblia po ang sumagot sa pamamagitan ng pagtalakay po tungkol sa paksang ito. Panoorin at pakinggan po natin. Kaya po natin itinuturo na ang lahat ng mga tao ay dapat umanib sa Iglesia ni Cristo upang maligtas ay hindi po dahil sa ito'y sarili lamang nating doktrina o opinyon, kundi mga kaibigan sapagkat ito po ang itinuro mismo ng ating Panginoong Kristo. At ang katunayan ay mababasa po natin dito po sa Juan, sa 10 at 9. Dito po sa salin ng Biblia na kung tawagin ay Revised English Bible, basahin na po natin sa pagkakaliwat sa wikang Pilipino, sa Juan 10 at 9. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko, ay magiging ligtas. Maliwanag po ang pahayag na ito ng Panginoong Jesucristo. Sino man ang wikang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya ay magiging ligtas. Kaya kapatid na Kristan, kapag ka nasa labas ng kawan, ay hindi po maliligtas. Mga kaibigan, ang kawan po na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na dapat pasukan o aniban ng tao para maligtas ay mababasa po natin dito po sa Gawa 20:28, dito po sa Bibliang isinali ni George M. Lamsa, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, pakinggan po natin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po na dapat na aniban ng tao para maligtas ay ang Iglesia ni Kristo na binili ng Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo. Ang mga kaanib po dito ang natubos o napatawad na sa mga kasalanan. Kaya tiyak ang kanilang kaligtasan.
Huwag po sanang malimutan ng ating mga mahal na taga-subaybay, kapatid na Christian, na ang kasalanan ang siyang dahilan. Kaya po ang tao ay Ecclesiastes sa 7 at 20, pakinggan po natin. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Mga kaibigan, kahit po ang mga nag-aakala na sila ay mabait o mabuting tao, ay meron ding nagawang kasalanan sa Panginoon Diyos. Kaya talagang ang lahat po ng tao ay nangangailangang umanib sa Iglesia ni Cristo para maligtas. Sapagkat ang lahat po ng tao ay nakagawa ng kasalanan, batay po sa Roma 5 at 12. Maliban po sa Panginoong Kristo, batay po sa 1 Pedro 2:21 hanggang 22. Bagaman maganda pong katangian ang pagiging mabait, mabuti, at matulungin sa kapwa, subalit kung ang pag-uusapan po, mga kaibigan, ay ang tungkol sa kaligtasan, ay kailangan po ng tao ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo para maligtas, ayon po mismo sa tagapagligtas o sa ating Panginoong Hesukristo. Mga mahal naming taga-subaybay, yan po ang dahilan kung bakit wala po kaming sawa na nag-iimbita sa inyo na hindi lamang suriin, kundi umanib sa Iglesia ni Cristo na amin pong ipinaglilingkod sa inyo. Siguro ay bumati po ulit tayo, kapatid na Reyno, sapagkat napakarami po Sumusubaybay ang sa atin sumusubaybay. at naghihintay talaga. Opo. Binabati po namin ang mga kapatid nating nag-aaral sa pagkaministro. Diyan po sa College of Evangelical Ministry, sa extension po natin sa Batangas. Sa pangunguna po ng ating coordinator, ang kapatid na Gerson Gomez. Sila man po kasi ay nag-anyaya din at nagdala ng mga panauhin sa isang venue doon na kung saan ay magkakasama po silang sumusubaybay sa ginagawa nating pagtalakay po ngayon. Pinatunayan, una, yung ating pakikipagkaisa, una sa kalooban ng Diyos. At gayon din sa programa na inilunsad ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang masaganang pagbubunga. Kaya meron po tayong ginagawang ganito na Evangelical Mission on Air. Kaya po, salamat sa inyong pagsubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Kami po ay mataos sa puso na bumabati po sa lahat ng naaabot ng palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo. Nais po naming ibalitang muli sa inyo na ang pagtatanghal na ito ay sabayan po na napapakinggan, kapatid na Reyno. Sa INC Radio at live via streaming sa incmedia.org. Kaya binabati natin, maging yung mga kapatid po natin sa Asia, sa Europe. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang isa po sa mga aral na ikinatatangi ng Iglesia ni Cristo na amin pong ipinaglilingkod sa inyo ay ang ukol sa paninindigan po namin, ukol sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay tao. Sa likas na kalagayan. Sa likas na kalagayan at hindi po Diyos. Ayon po sa mga nagsusuri, meron po silang pinagbabatayang talata, kapatid na di na rin. umano, nagpapatunay ng kanilang paniniwala. Ito po ay ang Juan 10:30 na talata po ng Biblia. Sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa mga talatang ito na siya at ang Ama ay iisa. Yun daw po, kapatid na Reyno, ang katunayan na ang ating Panginoong Hesukristo
ay Diyos at hindi po tao. Tama po kaya ang ganong uri ng pagkaunawa sa sinabing yon ng ating Panginoong Jesucristo? Ang mabuti po, panoorin at pakinggan natin ang naging pagtalakay ukol po sa paksang ito. Narito po. Bago po natin sagutin ang tanong niya, kapatid na Romel, ay mabuti po mga kaibigan, basahin po muna natin ang nakasulat sa Juan 10:30. Ito po ay alang-alang sa mga nagsusuri na hindi po pamilyar sa talatang ito. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kaibigan, ang paliwanag po ng Panginoong Kristo ay mababasa po natin sa mga sinundang talata. Kanina, ang binasa po natin ay Juan 10:30. Opo. Ngayon naman po ang babasahin (27) hanggang 29 at saka po natin itutuloy sa talatang 30. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Kapatid na Romel at mga kaibigan, mapapansin po natin na sa konteksto o pinapaksa ng mga sinundang talata ay pinatutunayan po ng Panginoong Kristo na ang mga tupa niya kailanman at namamalagi sa pagdinig sa kanyang tinig ay hindi po aagawin o hindi maaagaw ng sinuman sa kanyang kamay, at gayon din hindi sila maaagaw sa kamay ng Ama. Sa makatuwid mga kaibigan, ang pagiging isa ng Panginoong Kristo at ng Ama ay hindi po sa kalagayan, kapatid na Romel, hindi po sa pagiging Diyos, kundi sa kalooban o layunin na huwag ipaagaw kanino man ang mga tupa. Bakit hindi maaari, kapatid na Christian, na yung pagiging isa ng Panginoong Kristo ng Ama ay sa pagiging isa sa kalagayan o sa pagiging Diyos? Ang dahilan po, kapatid na Romel, at yun ang nais nating maunawaan ng ating mga taga-subaybay, Opo. ang Panginoong Kristo mismo ang nagpapatotoo na ang Ama ay Espiritu. Gaya po ng mababasa po natin sa Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu. At ayon din po sa Panginoong Kristo, ang Espiritu ay walang laman at mga buto. At yan po ay mababasa natin dito po sa Lucas 24:36 hanggang sa 39. At samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila'y nagsabi, "Kapayapa ay sumainyo." Datapwat sila'y kinilabutan at nangahintak na siya ay hindi po espiritu, sapagkat siya ay may laman at may buto, nakikita, nahahawakan. Samantalang ang Diyos, ang sabi niya, ang Diyos, espiritu, walang laman at mga buto. At ang katumbas po ng patotoong ito ng Panginoon Kristo, kapatid na Romel, ay hindi siya Diyos.
Kapatid na Christian, bakit sinabi ng Panginoong Sukristo na siya ay hindi espiritu, kundi may laman at may buto? Ano po ba ang tunay na kalikasan ng Panginoong Sukristo ayon Panginoon Sukristo na siya ay tao. Kaya ang pagiging isa ng Panginoon Sukristo at ng Ama na binabanggit po sa 1 Gs 30, kapatid na Romel, Opo. ay hindi po sa likas na kalagayan, kundi inuulit po natin sa kalooban o layunin para sa kapakanan ng mga tupa o ng mga lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Kapatid na Christian, ang katotohanan ito ba ay sinasang-ayunan din maging ng mga autoridad ng ibang relihiyon? Opo, kapatid na Romel, ang isang katunayan po niyan ay mababasa po natin sa isang aklat na pinamagatang the Cambridge Bible Commentary, The Gospel According to John, na ito po ay komentaryo ng isang nagngangalang A.M. Hunter. Sa pahina 107, babasahin na po natin sa pagkakasalin po sa Pilipino. Ang Ama at ako ay iisa. Ang pagkakaisa ay ukol sa layunin kaysa kasyangaan o kalagayan. Iniisip ng anak ang pag-iisip ng Ama. Hinahangad ang layunin ng Ama at gumagawa ayon sa kapangyarihan ng Ama. Maliwanag po ang pahayag ng isang otoridad protestante at komentarista ng Biblia na ang sinabi ng Panginoon Sukristo na ako at ang Ama ay iisa ay hindi po katunayan, kapatid na Romel, na ang Panginoon Sukristo ay Diyos at hindi po nangangahulugan na ang kanilang kaisahan ay sa kasyangaan o sa kalagayan, kundi sa layunin. Palibasan, sabi nga, ang iniisip ng anak o ng Panginoon Sukristo ay siya ring layon o kalooban ng Ama. Ano pa ang nagpapatunay, kapatid na Christian, na hindi maaaring maging isa sa kalagayan o sa pagiging Diyos ang Panginoong Sukristo at ang Panginoon Diyos sa 1 Gs 30? Sa 1 Gs 30 po, kapatid na Romel at mga kaibigan, doon din po sa talatang yon, kung iahambing po natin sa ibang salin, dito po sa Lamsa Translation, ay ganito po ang ating mababasa. I and my Father are of one accord. Kapatid na Romel at mga kaibigan, sa pahayag na ito ng Panginoon Sukristo na ako at ang Ama ay nagkakaisa, ay malinaw po na pinatutunayan niya na ang kanilang kaisahan ng Ama ay hindi po sa likas na kalagayan at lalong hindi po sa pagiging Diyos. Opo. Gaya nga po ng napatunayan sa ating mga naging pag-aaral, kapatid na Romel, Opo. ay nagkakaisa sila sa kalooban o sa layunin. Sapagkat kung ano po ang kalooban at layunin ng Ama para sa mga tupa, ay siya rin pong kalooban at layunin ng ating Panginoon Sukristo. Kaya mga kaibigan, ang 1 Gs 30 ay hindi po batayan sa pagtuturong ang Panginoon Sukristo ay Diyos, binigyan lamang po nila ito ng maling pakahulugan at konklusyon. Sana po maliwanag sa atin na kaya sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya at ang Ama'y iisa, Opo. hindi dahil sa pareho silang Diyos. Opo. Ang tamang pagkaunawa po, sana po naging maliwanag sa inyo. Ngayon, ang tanging saligan po, inuulit namin, ang nag-iisa at tanging saligan po ng pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay ang mga banal na kasulatan. Ngayon, kapatid na Dan, Opo.
ito rin ang sinasabi ng ibang pangkati ng pananampalataya. Ngayon daw kanilang paniniwala, naaayon din naman sa Biblia. Kapatid na Dan, bakit daw naiiba yung mga aral na ipinangangaral natin sa loob ng Iglesia ni Cristo? Kaya tuloy, ang iba po ay nagkakaroon ng sapantaha o isipan. Maling akala. Opo, maling akala. Ng Iglesia ni Cristo ay meron pong sariling Biblia. Mabuti po ay panoorin po natin ang sagot sa katanungang yan. Narito po, pakisubaybayan po ninyong muli. Wala pong pagkakaiba sa Bibliang ginagamit ng Iglesia ni Cristo at ng ibang relihiyon. Kung ano po ang Bibliang ginagamit nila, ay yun din po ang Bibliang ginagamit ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na Leo, kung pareho lang po ang Biblia na ginagamit ng Iglesia ni Cristo at ng ibang relihiyon, ang tanong sa atin ay bakit daw po iba ang aral o turo ng Iglesia ni Cristo kaysa sa ibang relihiyon? Meron kasi, kapatid na Romel, na nagsisipangaral na bagaman sinasabi po nilang Biblia rin daw po ang kanilang ginagamit, Opo. subalit wala naman po silang karapatang mangaral ng Biblia. Itinuturo po ba ng Biblia kung sino lamang po ang binigyan ng Panginoon Diyos ng karapatang mangaral ng kanyang mga salita na nakasulat po sa Biblia? Ang tunay na sugo lamang po ng ating Panginoon Diyos. Kagaya po ng pinatutunayan dito po sa Roma, sa 10 at 15, pakinggan po natin. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga panyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Ayon po kay Apostol Pablo, ang may karapatan lamang na mangaral ng masasayang balita o ng mga salita ng ating Panginoon Diyos ay ang mga sinugo lamang ng ating Panginoon Diyos. Kapag ka hindi po sinugo ng Panginoon Diyos, kahit gaano po kataas ang pinag-aralan, kapatid na Romel, Opo. ay wala po siyang karapatang mangaral ng mga salita ng Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kaya po, mga kaibigan, sa loob po ng Iglesia ni Cristo ay mayroon pong kinikilala kaming sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw na ito. Ang kapatid na Felix Y. Manalo. At sa marami na pong pagkakataon, kapatid na Romel, Opo. ay naipaglingkod na po natin sa kanila mula po sa Biblia ang mga hula na nagpapatotoo sa karapatan ng kapatid na Felix Y. Manalo bilang sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw. Liwanagin po natin sa kanila, kapatid na Leo, bakit po ang sugo lamang ng Panginoon Diyos ang may karapatan na mangaral ng kanyang mga salita na nakasulat sa Biblia? Sa Juan 3 at 34 ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Mga kaibigan, ito po ang dahilan. Kaya ang sugo lamang ng Panginoon Diyos ang may karapatang mangaral ng kanyang mga salita. Ang sabi po sa Biblia, ang sinugo ng Diyos ang siyang nagsasalita ng mga salita ng Panginoon Diyos. Kaya kung gusto po ng tao na malaman ang mga kalooban ng ating Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia, Opo. ay dapat po na sa sugong tagapangaral siya sumangguni. At yan po, mga kaibigan, ay pinatutunayan sa atin ng Biblia. Kagaya po ng nakasulat dito po sa Malakias, sa 2 at 7. Pakinggan po natin. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Utos po ng Panginoon Diyos sa tao na dapat pong sumangguni sa kanyang sugo para malaman po ang tungkol po sa kanyang kalooban at ang tunay na kaalaman ukol po sa ating Panginoon Diyos. Ang problema, kapatid na Leo, lahat naman po ng tagapangaral ay nagsasabing sila ay sugo ng ating Panginoon Diyos. Opo. Kaya talakayin po natin, paano po kaya makikilala ang tunay na sugo ng Panginoon Diyos sa kabila ng maraming nag-aangkin at nagpapanggap?
naroon din po sa talatang binasa natin, kapatid na Romel, ang kasagutan. Ang tunay na sugo ng Diyos, mga kaibigan, ay nagtuturo po ng mga tunay na kaalaman tungkol sa Panginoon Diyos. Yun po ang ipaglingkod natin sa kanila, kapatid na Leo. Ano po ba ang tunay na kaalaman tungkol sa Panginoon Diyos na ang makapagtuturo lamang nito ay ang kanyang isinugo? Ang binasa po natin kanina ay Malakias 2 at 7. Opo. Ngayon naman po ay babasahin natin ang Malakias 2 pa rin po, subalit ang talata po ay 10. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, ang nilalaman po ng talatang ito. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Ang tunay na sugo po ng Panginoon Diyos ay nagtuturo na iisa lamang po ang Diyos, ang Ama na manlalalang. At sa lahat po ng panahon at sa lahat po ng pagkakataon, hindi po nagbabago ang pagtuturong ito ng mga sugo ng atin pong Panginoon Diyos. Ano po ang katunayan niyang, kapatid na Leo? Maging sa panahong Kristiyano po, ang pinakadakilang sugo ng Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ay itinuro rin po niya ang katotohanan ito. Ito po'y mababasa natin dito po sa Juan, sa 17, 1 at 3. Pakinggan po natin. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. At sa unang Korinto 8 at 6 ay itinuro rin po ng mga apostol na mga sugo rin ng ating Panginoon Diyos ang katotohanan pong ito. Basahin po natin ang nilalaman ng talatang ito. Pakinggan po ninyo. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Ito rin po ang katotohanang itinuro ng kapatid na Felix Y. Manalo. At patuloy po na itinuturo at itinataguyod ng kasalukuyang namamahala po sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Mga kaibigan, sa mga huling araw na ito, ang Iglesia ni Cristo lamang po ang tanging relihiyon na nagtuturo ng tunay na kaalaman tungkol sa Panginoon Diyos, na ang Ama lamang po ang iisang Diyos na tunay. Ang ibang relihiyon po ay nagtuturo na ang Diyos ay binubuo ng 3 persona o Trinidad. Ang iba po naman ay nagtuturo na 2 daw ang Panginoon Diyos. Si Kristo ay Mighty God at ang Ama naman ang itinuturo nilang Almighty God. At meron pong nagtuturo ng tinatawag po na oneness, na ang Ama ay siya ring anak at siya ring Espiritu Santo. Subalit, tandaan po natin mga kaibigan, hindi po ang mga aral na iyan ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Kapatid na Leo, gaano po ba kahalaga na malaman ng lahat ng mga tao na ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos? Ayon po sa ating Panginoong Jesucristo sa talata po na binasa na natin kanina, ito po ang pagkakilala sa Panginoon Diyos na ikapagmamana ng tao ng buhay na walang hanggan o ikapagtatamo po ng tao ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, kaya malakas po ang aming loob na akayin ng lahat ng tao sa loob ng Iglesia ni Cristo, sapagkat narito po ang tunay na sugo ng Panginoon Diyos na nagtuturo ng kanyang mga kalooban na siyang maghahatid po sa tao sa pagmamana ng kaligtasan. Sa inyong pamamagitan
malaging nakatune in dito po sa isinasagawa ng Iglesia ni Cristo na International Evangelical Mission on Air. Mula pa nung nagsimula tayo kanina. Kapatid na Reyno, ay parami ng parami po ang sumusubaybay sa ating palatuntunan at marami pong mga kapatid ang patuloy na nakikipag-ugnay sa atin at gustong iparating ang matagumpay na naging resulta ng ginawa po nilang pag-aanyaya sa kanilang mga kaibigan at mga kakilala. Malugod na ibinalita sa atin ng ating mga